Mahigit isang buwan mula nang yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang lalawigan ng Cebu. Malawakang baha naman ang inaharap ng mga residente dahil sa matinding ulan na dala ng bagyong Tino. Sinailalim na ang Cebu Province sa state of calamity. Darito ang unang balita. Umaga pa lang kahapon, rumaragasana ang baha sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Tulad na lang sa kuwang ito sa Talisay City ni Cooper Jovi Taghoy Herodias. Sa taas ng tubig, nanatili ang ilang residente sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Maging ang mga sasakyan, hindi nakaligtas. Oh my God. Kasabay ng agos ng tubig, ang pag-anod sa mga sasakyang nakaparada sa kalsada. Aloy, naabot naman na diray. Umapaw rin ang Mananga River sa lungsod, kaya ang mga residenteng nakatira sa ilalim ng tulay, tinulungang makalikas. Sa bayan ng Liloan, kita ang mga residenteng nasa bubong na ng kanilang tahanan dahil sa taas ng baha. Sa tindi ng pinsala sa lalawigan ng Cebu na dala ng bagyong Tino, isinailalim ni Governor Pamela Baricuatro ang probinsya sa state of calamity. Ayon sa Cebu Provincial Information Office, pahirapan ng search and rescue operations dahil sa patuloy na pag-ulan. Ongoing yung search and rescue operations sa mga different areas, may mga missing in unaccounted for po. So, naantala na sa stop kasi lalo na in areas na like, for example, yung may mga rivers, may mga creeks, it's also dangerous din po. They have to be extra careful. Base sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, 26 na ang napaulat na nasawi dahil sa bagyo. Karamihan mula sa Central Visayas. Ito ang unang balita. Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Dahil sa lawak ng pinsala ng bagyong Tino ay sinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Base sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 9,000 residente o mahigit 2,500 pamilya sa pilitang inilikas. Inaasahan makatutulong ang deklarasyon ng state of calamity para mapabilis ang pagtugon ng local government sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng bagyo. Para masolusyonan ang pagbaha, magkakaroon po ng malawakang paglilinis sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila at ilang kalapit na probinsya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, magsisimula yan ngayong Nobyembre at target makumpleto bago ang tag-ulan sa 2026. Kabilang sa mga gagawin ay pagtatanggal sa mga nakabarang basura sa drainage at pagtitiyak na operational na lahat ang pumping stations na hindi nag-ooperate dati. Gigibain din ang mga iligal na estruktura sa mga estero na hindi naman nakatutulong sa pagkontrol ng baha. Katuwang ng DPWH ang Metro Manila Development Authority, Metro Manila Council at pribadong sektor. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DPWH sa Department of Environment and Natural Resources para matukoy kung saan itatapon ang mga makukuhang basura. Tukoy na raw ng Independent Commission for Infrastructure kung paano nagsabuatan ang DPWH at ilang batas para makakuha umano ng kickback sa flood control projects. Bubuo naman ang bagong task force ang Ombudsman para tutukan ang naging papel ng Pamilya Villar sa mga questionabling proyekto. May unang balita si Salima Refran. Definitely there was total connivance, and the fact is that congressmen and senators are told by DPWH kung saan distrito sila pwedeng magbaba with SOP. Napakaliwanag nun. Malinaw na raw para sa ICI o Independent Commission for Infrastructure kung paano nangyari ang sabwatan at kickbacks sa mga maanomalyang flood control projects. It's a matter of identifying people who were involved in the connivance that really brought this whole government machinery system total breakdown. Sentro raw sa anomalya ang DPWH. The process to us, especially coming from DPWH, is already very clear. Without the role of DPWH officials, hindi mangyayari ito. At sir, aabot yun hanggang sa mga sekretary? Umabot na nga eh.
Bubuo ng bagong task force ang Office of the Ombudsman para imbestigahan si dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar kaugnay ng mga anomalyang flood control projects. Lalo't 5 taon o mula 2016 hanggang 2021, naging kalihim si Villar sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Because it did not start the last 2 years, it started way back, started in tiny bits in 2018, started to grow. When they perfected the system, it started in tremendous leaps and bounds. Kasama rin sa investigasyon sina dating Senador Cynthia at kasalukuyang Senador Camille Villar para sa mga proyekto sa baluarte nilang Las Piñas at kalapit na lugar na Bacoor, Cavite. Inaalam kung nakinabang dito ang mga ari-arian at negosyo ng mga Villar. They're the landowners also that benefited from that. Yung Zapote River Drive, together with the Bacoor properties that were boundaries on the rivers, no? Dinaanan ng river, there were improvements made in that area. That's one thing that has to be looked at. Ano yun eh, pag tigaroon ka, pag dumaan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Nakita mo yung river wall, tanong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Ganun kasimple yun. Gumugulong na rin daw ang imbestigasyon sa pananagutan ni na dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez kung bakit nakalusot ang national budget na puno ng napakaraming insertions. All the narrations from the beginning of the Senate trials that led to these revelations, all of them will be used in putting up the theory of gross excusable negligence. They were able to come up with that budget which included insertions, which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. Si Escudero, idinawit rin sa anomalya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. We have statements leading of a money trail leading to him, narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking to right now. Ano nga eh? Pag wala ka makitang AMLA trail, then you have to follow a cash trail, and we will find it. Si Romualdez iniimbestigahan rin para sa pagtayo ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang dating House Appropriations Committee Chair. It was really Zaldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. If fingers do not point to the speaker, former speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Zaldico. Nothing is excusable here. At the least, negligence should be charged against those who were responsible for their offices. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga Villar, ni Romualdez at ni Escudero. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.